Bakit nga ba maraming OFW ang pagkatapos ng 10 o 20 taon sa ibang bansa ay umuwing luhaan at walang naipon? Nakaka-depress isipin na ang buhay na dapat ay hayahay na pagkatapos ng sakripisyo ay nauuwi lang pala sa pagbabalik sa zero. Huwag kang papayag na maging bahagi ng statistikang ito. Siguraduhin mong tapusin ang video na ito hanggang dulo dahil ibibigay ko sa iyo ang 3 aral na magsisilbing protection mo laban sa cycle ng kahirapan. Ang mga tips na ito ay hindi lang basta payo kundi mga practical at medyo brutal na reality check na kailangan mong marinig ngayon para mailigtas ang iyong kinabukasan. Isang maling desisyon mo lang paglapag sa airport, pwedeng maglaho ang lahat ng pinagpaguran mo. Kaya tutukan mo ito dahil ang huling aral ang magtuturo sa iyo kung paano tuluyang makawala sa pagiging OFW at maging boss sa sarili mong bayan. Bago natin simulan, paki-like naman ang video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Una, iwasan ang biglang gastos mentality. Maraming mga kababayan natin ang nagpapakamatay sa ibang bansa, nagtitiis sa lungkot at hirap, pero pag-uwi rito sa Pilipinas ay balik na naman sa umpisa o mas malala pa, naghihirap ulit. Ang pinakamatinding ugali na sumisira sa pinaghirapan ng ating mga OFW ay ang tinatawag na biglang gastos mentality o ang maling paniniwala na kailangan nilang bumawi sa mga taong nawalay sila sa pamilya. Pagkababa pa lang ng eroplano, ang unang naiisip ng marami ay ang mag-shopping ng mga mamahaling gamit, magpagawa ng malaking bahay o bumili ng bagong kotse kahit hindi pa naman kailangan. Ito ang realidad na madalas nating tinatakasan. Ang pagpapakita sa ibang tao na tayo ay successful. Para sa atin, ang pagbili ng luho ay katumbas ng tagumpay. Ngunit ang totoo, ito ang mabilis na paraan para maubos ang dolyar na pinaghirapan sa gitna ng disyerto o sa malamig na klima ng ibang bansa. Kailangan nating tanggapin na ang unang hakbang para hindi maging miserable ang pag-uwi ay ang pag-unawa na ang pera ay hindi para sa palabas, kundi para sa kinabukasan. Ang pagbili ng mga bagay na hindi naman kailangan ay nagpapakita lamang ng kawalan ng disiplina. Imbes na unahin ang luho, mas mabuting pagtuunan ng pansin ang mga pangunahing pangangailangan ng pamilya at ang mga gastusin na magbibigay ng pangmatagalang seguridad. Kailangan nating baguhin ang pananaw na ito dahil kung hindi, habang buhay tayong magiging alipin ng ating sariling kayamanan. Ang pagiging OFW ay hindi lisensya para maging maluho, kundi isang pagkakataon para mag-ipon at magtayo ng matibay na pundasyon na hindi kayang gibain ng kahit anong krisis. Kaya naman bago mo isipin na mamili ng mga bagong kagamitan o magpa-party, isipin mo muna kung saan pupunta ang bawat sentimo na iyong pinaghirapan. Ang katotohanan ay masakit, pero kailangan nating harapin na ang bawat luho na binibili natin ngayon ay kabawasan sa ating kalayaan sa hinaharap. Ang susunod na hakbang para hindi tayo bumalik sa kahirapan ay ang paggawa ng detalyadong spending plan bago pa man tayo tumuntong sa lupa ng Pilipinas. Kadalasan ang mga OFW ay umuwi ng walang malinaw na listahan ng mga gastusin. Ang nangyayari, nagiging impulsive buyer tayo dahil sabik tayong magbigay at mag-enjoy. Ang isang spending plan ay hindi basta-bastang listahan, ay ibang roadmap na magsasabi sa iyo kung magkano ang pwede mong gastusin para sa iyong pamilya, sa mga bayarin sa bahay, o maging sa iyong sariling mga pangangailangan. Kung wala kang plano, ang pera mo ay parang tubig na dadaan lang sa iyong mga kamay nang hindi mo namamalayan. Isipin mo ito bilang isang safety net na magliligtas sa iyo sa mga araw na wala ka ng trabaho sa ibang bansa. Kailangan nating ilista ang lahat ng inaasahang gastusin bago pa man umalis sa bansang pinagtatrabahuan, at dapat ay istrikto nating sundin ang planong ito. Hindi masamang mag-adjust, pero ang paglabas sa budget ng walang malinaw na dahilan ay isang malaking pagkakamali na pagsisisihan mo sa huli. Sa pamamagitan ng paggawa ng spending plan, nagkakaroon ka ng control sa iyong buhay pinansyal. Nakikita mo kung saan napupunta ang iyong pinagpaguran at kung ano ang mga bagay na dapat mong unahin. Tandaan na ang disiplina ay hindi lamang tungkol sa pagtitipid, kundi tungkol sa paggawa ng mga tamang desisyon para sa iyong pera. Kaya naman gawin mo itong ugali bago ka umuwi. Umupo ka kasama ang iyong pamilya at pag-usapan ninyo kung magkano ang kailangan at kung ano ang mga luho na dapat mo nang ipagpaliban. Sa ganitong paraan,
Hindi ka magugulat kapag naubos ang iyong ipon sa loob lamang ng ilang buwan. Isa rin sa mga malalaking ugali na nagpapahirap sa mga OFW ay ang kawalan ng limitasyon sa mga pagtitipon o ang tinatawag na welcome back handaan at pamimigay ng pasalubong. Totoo na sabik tayong makasama ang ating mga mahal sa buhay, pero hindi ibig sabihin nito ay kailangan nating gastusin ang kalahati ng ating naipon para lamang magpakain ng isang buong barangay. Marami sa ating mga kababayan ang nagpapakain ng napakaraming tao na ni hindi naman nila kilala ng lubusan o namimigay ng mga mamahaling pasalubong sa mga kamag-anak na hindi naman nagambag sa ating hirap sa ibang bansa. Ang pagtatakda ng limitasyon ay hindi pagiging madamot, kundi ito ay pagiging responsable sa sarili at sa pamilya. Kailangan nating matutong maglagay ng hangganan kung magkano ang ilalaan natin para sa mga ganitong okasyon. Pwede naman tayong magdiwang ng simple at masaya nang hindi nag-aaksaya ng malaking halaga ng pera. Ang mga tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi umaasa ng mamahaling regalo o engranding salo-salo. Masaya na sila na ikaw ay nakauwi ng ligtas at buo ang pamilya. Kung patuloy nating gagawin ang ganitong sistema, paano tayo magkakaroon ng puhunan para sa ating negosyo o para sa edukasyon ng ating mga anak? Kailangan nating putulin ang ganitong kultura ng pagpapaimbabaw kung saan kailangan nating patunayan sa iba na tayo ay kumikita ng malaki. Ang pagiging praktikal ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Maging matalino sa paggastos at huwag hayaang ang panandaliang kasiyahan ay maging sanhi ng pangmatagalang paghihirap. Bukod dito, napakahalaga na ihiwalay ang pera para sa pang-araw-araw na gastusin at huwag na huwag gagalawin ang ating ipon o investment. Ang pinakakaraniwang problema ng mga umuwi ay ang paggamit ng kanilang savings account bilang isang karaniwang pitaka kung saan kumukuha sila ng pambili ng mga pang-araw-araw na kailangan. Kapag pinaghalo mo ang iyong emergency fund at ang iyong pang-araw-araw na budget, napakadali para sa iyo na mag-withdraw hanggang sa wala nang matira. Dapat ay merong bank account para sa mga bayarin sa bahay, sumastay, pagkain at iba pang expenses, at merong magkahiwalay na account or digital wallet na hindi mo basta-basta pwedeng galawin or i-withdraw nang walang matinding dahilan. Para masigurado ito, maaari tayong gumamit ng mga digital banking platforms na nagbibigay ng mataas na interest pero may mga features na nagla-lock ng pera para hindi mo ito magamit sa mga impulse buying o hindi inaasahang mga luho. Ang paghihiwalay ng pera ay nagpapakita ng mataas na antas ng disiplina sa sarili. Ito ay nagsisilbing proteksyon laban sa sarili nating mga kahinaan kapag nakikita natin ang mga bagong gamit o mga bagay na gusto nating bilhin. Kung hindi mo kayang kontrolin ang iyong sarili, ang perang pinaghirapan mo sa ibang bansa ay mawawala na parang bula sa loob lamang ng maikling panahon. Kaya naman simulan mo nang ayusin ang iyong mga bank accounts ngayon pa lang. I-segregate mo ang pera mo ayon sa layunin nito at panindigan mo na ang investment at savings ay hindi dapat galawin para sa mga bagay na hindi naman buhay o kamatayan. Ang huling bahagi ng aral na ito ay ang pagpapatupad ng delayed gratification sa ating buhay. Ang delayed gratification ay ang kakayahan na maghintay at magtiis ngayon upang makamit ang mas magandang kinabukasan sa hinaharap. Ito ang pinakamahalagang ugali na dapat matutunan ng bawat OFW na gustong makaahon sa kahirapan. Sa halip na bilhin ang bagong modelo ng cellphone o ang mamahaling sapatos sa unang buwan ng iyong pag-uwi, mas mabuting pag-isipan mo kung paano ito magiging kapaki-pakinabang paglipas ng 5 taon. Ang pagbili ng mga bagay na depreciating asset o mabilis mawala ng halaga ay isang malaking pagkakamali na madalas nating ginagawa. Kapag nag-practice tayo ng delayed gratification, hindi natin hinahayaan ang ating mga emosyon na magdesisyon para sa ating pera. Naiintindihan natin na ang bawat piso na hindi natin ginastos ngayon ay puhunan para sa ating mga pangarap bukas. Kailangan nating baguhin ang ating mindset mula sa pagiging consumer patungo sa pagiging isang builder o tagapagtayo. Ang mga taong nagtatagumpay ay hindi basta-basta sumusunod sa kanilang mga gusto. Sinusunod nila ang kanilang mga pangangailangan at ang kanilang mga plano. Kung gusto mong maging iba sa mga taong naghihirap pag-uwi, kailangan mong maging handa na magsakripisyo ngayon.
Ang sakripisyo na ito ay hindi nangangahulugan na hindi ka na mag-e-enjoy, kundi ibig sabihin nito ay inuuna mo ang tamang panahon ng kasiyahan. Sa pamamagitan ng pagiging disiplinado at paghihintay sa tamang pagkakataon, masisiguro mo na ang iyong sakripisyo sa ibang bansa ay magiging sulit at hindi mauuwi sa wala. Pangalawa, protektahan ang sarili laban sa utang at hingi ng kamag-anak. Ang isa sa pinakamahirap na laban ng isang OFW pag-uwi sa Pilipinas ay hindi ang paghahanap ng trabaho, kundi ang pagsasabi ng hindi sa mga kamag-anak at kaibigan na biglang naglalabasan kapag alam nilang may dala kang pera. Napakahirap tanggihan ng pamilya dahil sa ating kultura na kailangang tumulong. Pero ito rin ang madalas na nagiging dahilan kung bakit ang ipon na dapat ay para sa iyong kinabukasan ay nauubos sa utang na hindi naman nababayaran. Kailangan nating matutunan ang pagtatakda ng malinaw na boundaries o hangganan sa ating mga relasyon pagdating sa usaping pinansyal. Hindi ibig sabihin na ikaw ay madamot. Ang totoo ay pinoprotektahan mo lang ang bunga ng iyong sakripisyo para hindi ka maging pabigat sa kanila sa huli kapag wala ka na mismong makain. Ang pagiging tapat tungkol sa iyong sitwasyon at ang pagpapakita na mayroon kang sinusunod na plano ay makakatulong para rumespeto ang mga tao sa paligid mo. Huwag mong hayaan na ang iyong pagmamahal sa pamilya ay maging mitya ng iyong sariling pagbagsak dahil sa huli, ikaw pa rin ang magdurusa kapag naubos ang iyong pinaghirapan. Kung hindi mo talaga maiwasan ang magpahiram, napaka-importante na gumawa ng isang written agreement kahit pa malapit na kamag-anak ang nangungutang sa iyo. Sa ating kultura, madalas ay sapat na ang salitaan. Pangamenhan ay tan, pero pagdating sa pera, ang salita ay madaling makalimutan lalo na kapag bayaran na ang usapan. Ang pagkakaroon ng kasulatan ay hindi tanda ng kawalan ng tiwala, kundi ito ay isang paraan ng pagiging professional at pagpapakita na seryoso ka sa iyong pinaghirapang pera. Dito dapat nakasulat kung magkano ang hiniram, kailan ang eksaktong petsa ng bayaran, at kung meron bang maliit na interes o kondisyon. Kapag may dokumento, mas nagiging responsable ang taong nangungutang dahil alam nilang may ebidensya ang inyong transaksyon. Maraming pagkakaibigan at relasyon sa pamilya ang nasira dahil lamang sa hindi malinaw na usapan sa pera. Kaya mas mabuting maging prangka sa umpisa kaysa mag-away sa huli. Tandaan na ang bawat pisong ipapahiram mo ay dapat ay handa ka ring mawala. Pero ang paggawa ng kasunduan ay ang iyong unang linya ng depensa para maibalik ito sa iyo. Isa pang mahalagang panuntunan ay ang huwag na huwag mong gagamitin ang iyong emergency fund para sa pagpapautang sa ibang tao. Ang emergency fund mo ay para sa iyong sariling pamilya, para sa mga hindi inaasahang pagkakasakit, aksidente o biglaang pagkawala ng kita. Kapag ipinahiram mo ang perang ito, inilalagay mo sa panganib ang seguridad ng iyong sariling asawa, mga anak para lamang sa problema ng ibang tao. Brutal man pakinggan, pero kailangang unahin mo ang pagsagip sa sarili mong barko bago ka tumulong sa iba. Dahil kapag lumubog ka, wala ring tutulong sa iyo. Maraming OFW ang nagkamali rito. Nagpautang ng pambayad sa ospital ng malayong kamag-anak gamit ang sariling ipon at nang sila na ang nangailangan, wala silang mahugot at hindi rin makabayad ang kanilang pinahiram. Maging matigas sa prinsipyo na ang emergency fund ay off-limits sa kahit na sino. Ito ay sagradong pera na dapat ay laging nakahanda para sa iyong sariling proteksyon. Kaya huwag mong hayaang makonsensya ka sa mga hiling na hindi naman pasok sa iyong prioridad. Para hindi ka magmukhang kontrabida sa mata ng iba, mainam na maglaan ka ng isang maliit na helping budget o halaga na bukal sa loob mong ibigay at hindi mo naaasahang mabayaran pa. Halimbawa, kung may humihingi ng tulong, tingnan mo ang iyong helping budget at kung may laman pa ito, maaari kang magbigay ng halaga na kaya mo lang. Sa ganitong paraan, nakakatulong ka pa rin nang hindi mo na isasakripisyo ang iyong mga pangunahing ipon at investment. Ang pagbibigay ng tulong ay dapat ay may limitation din para hindi ka abusuhin ng mga taong ang tingin sa mga OFW ay parang isang ATM na walang nauubusan ng pera. Kapag naubos na ang budget na ito para sa buwan, kailangan mong maging matatag at sabihing wala ka nang maibibigay sa ngayon. Ang disiplinang ito ay magtuturo rin sa iyong mga kamag-anak na kailangan nilang magsumikap at hindi lang umasa sa iyong padala.
Ang tunay na pagtulong ay ang pagtuturo sa kanila kung paano tumayo sa sariling mga paa, hindi ang pagbibigay ng pera sa tuwing sila ay hihingi. Sa huli, ang pinakamahalagang skill na dapat mong matutunan ay ang pagsasabi ng hindi. Nang maayos, may respeto, pero may paninindigan. Hindi mo kailangang magsinungaling o mag-imbento ng kwento. Sapat na ang sabihing meron kang mga bayarin at planong pinaglalaanan ng iyong pera kaya hindi mo sila mapapaunlakan sa ngayon. Ang pag-iwas sa utang ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa kapayapaan ng iyong isip at kaligtasan ng iyong kinabukasan. Maraming mga kababayan natin ang natatakot na tawaging mayabang o nagbago na kaya napipilitang magbigay kahit wala na silang matira para sa sarili. Huwag kang matakot sa sasabihin ng ibang tao dahil hindi naman sila ang magbabayad ng iyong mga bayarin kapag ikaw ay naghirap na. Ang iyong obligasyon ay ang siguruhin na ang iyong pamilya ay hindi magugutom at ang iyong pagtanda ay hindi magiging pabigat sa lipunan. Sa pamamagitan ng pagiging matatag sa iyong desisyon, mas lalo mong mapapahalagahan ang bawat sentimo na kinita mo sa ibang bansa. Ang isang matalinong OFW ay marunong magbalanse ng awa at lohika at laging inuuna ang pangmatagalang kapakanan kaysa sa panandaliang papuri ng ibang tao. Panghuli, magplano ng long-term na pinagkakakitaan. Ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming OFW ay ang pag-uwi sa Pilipinas nang walang sapat na backup plan o matatag na mapagkakakitaan maliban sa kanilang ipon. Ang katotohanan ay mabilis maubos ang pera kung puro palabas lang ang daloy nito. Kaya bago ka pa man bumalik ng husto, dapat ay nakapag-invest ka na sa maliit na negosyo o mga income-generating assets gaya ng paupahan o stocks. Huwag kang umasa na makakahanap ka agad ng trabaho na may kaparehong sahod sa abroad pagdating mo rito dahil magkaiba ang ekonomiya natin. Ang layunin mo dapat ay patakbuhin ang iyong pera para ito ang magtrabaho para sa iyo habang ikaw ay nagpapahinga o nag-iisip ng susunod mong hakbang. Maraming mga kababayan natin ang nagiging kampante dahil meron silang 500,000 o 1 million pesos sa bangko, pero sa mahal ng bilihin ngayon, ang perang iyan ay madaling maglalaho sa loob lang ng 1 o 2 taon kung walang pumapasok na bago. Ang pagiging wise ay ang pag-intindi na ang iyong pag-uwi ay simula ng bagong yugto ng paggawa ng yaman, hindi ang dulo ng iyong pag-unlad. Sa modernong panahon ngayon, wala nang dahilan para hindi mo mabantayan ang iyong pananalapi dahil maaari mo nang gamitin ang iba't ibang digital banking apps para ma-monitor ang iyong pera kahit nasa Pilipinas ka na. Ang mga digital banks ay nagbibigay ng mas mataas na interest rate kumpara sa mga traditional na bangko na isang magandang paraan para lumago ang iyong savings nang hindi mo kailangang galawin. Bukod sa pag-iipon, gamitin mo ang mga tools na ito para magbayad ng bills sa tamang oras at maiwasan ang mga penalties na dagdag gastos lang. Ang pagkakaroon ng real-time access sa iyong account ay magbibigay sa iyo ng disiplina dahil makikita mo kung gaano kabilis bumababa ang iyong balanse sa tuwing ikaw ay naglalabas ng pera. Huwag kang matakot sa teknolohiya. Sa halip, gawin mo itong kakampi para masigurado na bawat piso ay naitatala at napupunta sa tamang lalagyan. Ang isang matalinong investor ay laging alam ang status ng kanyang portfolio at ang paggamit ng digital tools ay ang pinakamadaling paraan para magawa ito ng walang abala. Habang ikaw ay nasa abroad pa, gamitin mo ang iyong libreng oras para mag-aral ng mga bagong skills na maaari mong maging fallback pag-uwi mo sa Pilipinas. Huwag mong hayaan na ang iyong kaalaman ay malimitahan lang sa trabahong ginagawa mo ngayon dahil ang mundo ay mabilis na nagbabago. Maaari kang kumuha ng mga online courses tungkol sa digital marketing, bookkeeping o kahit mga technical skills gaya ng pag-aayos ng gadgets o pagluluto na pwedeng pagkakitaan. Ang pagkakaroon ng bagong skills ay parang pagkakaroon ng extra na bala sa iyong baril. Hindi mo alam kung kailan mo ito kakailanganin pero mas mabuti nang handa ka. Maraming OFW ang nahihirapan pag-uwi dahil wala silang ibang alam gawin kundi ang dati nilang trabaho sa ibang bansa na maaaring wala naman dito sa atin. Ang pag-aaral habang may sahod ka pa ay isang investment sa iyong sarili na hinding-hindi mananakaw ng kahit na sino at magbibigay sa iyo ng kumpiyansa na mabuhay kahit anong mangyari. Kasabay ng pag-iisip sa negosyo, huwag mong kalimutang magtabi ng pera para sa education fund ng iyong mga anak o para sa sarili mong training sa hinaharap. Ang education ang isa sa pinakamahalagang legacy na maiiwan mo
Pero kailangan itong pagplanuhan ng maaga para hindi ka magahol kapag oras na ng kolehiyo. Sa halip na ibili ng mga pinakabagong gadgets ang iyong mga anak bilang pambawi sa pagkakalayo ninyo, ipaliwanag mo sa kanila na ang perang iyon ay napupunta sa kanilang kinabukasan. Ang pagpaplano para sa edukasyon ay nagtatanggal ng bigat sa iyong balikat pagdating ng panahon dahil alam mong may nakalaan ng pondo at hindi ka mapipilitang mangutang. Maaari kang kumuha ng mga insurance plans or educational plans na may guaranteed benefits para sigurado ang iyong investment. Ang pagiging practical sa aspetong ito ay nagpapakita na ikaw ay isang magulang na hindi lang nakatingin sa ngayon, kundi pati na rin sa susunod na 10 o 20 taon ng iyong pamilya. Panghuli, ang pinakamahalagang payo para sa pangmatagalang seguridad ay ang paggawa ng diversified sources of income o ang pagkakaroon ng maraming paraan ng pagkita. Huwag kang aasa sa iisang trabaho o iisang negosyo lang dahil kapag bumagsak iyon, babagsak ang buong kabuhayan mo. Maaari kang magkaroon ng maliit na sari-sari store habang ang asawa mo ay may online business at ang iyong ipon ay nasa Pag-ibig MP2 na kumikita ng dividends. Ang layunin ay magkaroon ng multiple streams of income para kahit mawalan ka ng isa, meron ka pang ibang sandigan. Ito ang sikreto ng mga taong hindi na muling naghirap pagkatapos mag-abroad. Hindi sila naging kampante sa isang income source. Ang pagiging OFW ay isang pansamantalang sitwasyon lamang. Kaya dapat ang mindset mo ay makabuo ng sapat na assets na papalit sa iyong sahod sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng pagiging madiskarte at pagkakaroon ng iba't ibang pinagkakakitaan, masisiguro mo na ang iyong pag-uwi ay magiging permanente at puno ng ginhawa. Bilang pagtatapos, ang pag-uwi sa Pilipinas ay hindi dapat maging simula ng panibagong kalbaryo, kundi ang pag-aani ng iyong mga itinanim na sakripisyo sa ibang bansa. Tandaan na ang bawat dolyar, real o yen na hawak mo ay katumbas ng mga oras na malayo ka sa iyong pamilya, kaya huwag mo itong hayaang maglaho dahil lang sa maling ugali o pressure ng ibang tao. Ang susi para hindi maging back to zero ay ang matinding disiplina sa paggastos, pagtatakda ng matibay na boundaries sa mga nangungutang, at ang pagbuo ng mga assets na magbibigay sa iyo ng passive income. Huwag kang matakot na maging iba o tawaging kuripot dahil ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pasalubong, kundi sa katatagan ng iyong bank account at seguridad ng iyong kinabukasan. Gamitin ang mga aral na ito bilang iyong gabay para ang iyong pagre-retiro ay maging permanenteng bakasyon na puno ng ginhawa at hindi puno ng pangamba. Kaya mo ito dahil ang isang matalinong OFW ay laging handa sa kinabukasan. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat.